10 taon akong naging alipin ng pag-ibig, pero sa isang iglap ninakaw mo pati ang hiningang natitira sa akin. Habang nagpapakasasa ka sa marangyang kasal sa Tagaytay, gamit ang perang pambuhay ko tinititigan ko ang kamatayan sa malamig na silid ng ospital. Akala nyo ba ay tapos na ako? Ngayon sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw nyo ay babayaran nyo ng luha at kahihiyan. Sino nga ba ang tunay na nagpapakain sa inyo? Babe, don't worry. Nakuha ko na yung pera. Bibilin ko na yung 2-carat diamond ring na gusto mo para sa kasal natin sa Tagaytay. At wag mo nang isipin yung asawa kong pabigat. Malala na ang sakit nun, sana nga hindi na siya magising sa operasyon bukas para tapos na ang problema natin. Naroon si Nerina sa likod ng nakaawang na pinto ng kanilang silid. Mahigpit ang pagkakakapit ng kanyang mga nanginginig na daliri sa bagong plansang suit na gagamitin sana ni Renato para sa sinasabi nitong napakahalagang business trip. Bawat salitang lumabas sa bibig ng lalaking pinagsilbihan niya ng buong katapatan sa loob ng 10 taon ay tila isang kalawanging patalim na unti-unting ibinabaon sa kanyang lalamunan. Ang matinding kirot sa kanyang tiyan na dala ng kanyang malalang karamdaman ay tila nawalan ng saysay kung ikukumpara sa hapdi ng katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Bumangon ang isang mapait na lasa mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang bibig. Nanlamig ang kanyang mga paa at tila nawalan ng buto ang kanyang mga tuhod. Sa loob ng isang dekada, ibinaon niya ang sarili sa pagiging isang tahimik na may bahay. Piniling itago ang kanyang tunay na pagkatao upang masigurong hindi masisira ang pride ng kanyang asawa. Ibinuhos niya ang kanyang oras, ang kanyang lihim na yaman, at ang kanyang kalusugan para itaguyod ang pamilyang ito. Ngunit ang kapalit ng kanyang pagkamartir ay isang hiling na sana ay mamatay na siya sa operating table. Isang mabigat na paghinga ang nakawala sa mga labi ni Renato kasabay ng pagbaba nito ng telepono. Pagharap nito sa pinto, nagtama ang kanilang mga paningin. Walang bakas ng gulat o pagsisisi sa mukha ng lalaki. Sa halip, kumunot ang noo nito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri. Ano't nakatayo ka dyan na parang tuod? Nakikinig ka ba sa usapan ko sa telepono? Tanong ni Renato malamig at walang pakialam. Gustong sumigaw ni Nerina. Gusto niyang ibato sa mukha nito ang plansadong damit na hawak niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang matalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Nerina, Diyos ko naman, tanghali na, nasaan na ang sabaw ko? May sakit ka lang, nag-iinarte ka na. Paano na kami kung puro kadaing sa buhay? Tandaan mo, wala kang silbi dito sa bahay, kundi ang magluto at maglinis, dahil palamunin ka lang ng anak ko. Bumigat ang mga hakbang ni Doña Remedios. Patungo sa kanila, ang mukha ay nakakunot sa matinding inis. Ang mga alahas na suot ng matanda na kumikinang sa ilalim ng ilaw ay binili lahat mula sa lihim na pondo ni Nerina na ipinadaan niya kay Renato para magmukhang matagumpay ang lalaki. Mahayaan mo na yan. Puro sakit sa katawan ang inatupag niyan kesa asikasuhin ang asawa niya. Tata, sabat ni Renato habang kinukuha ng marahas ang suit mula sa mga kamay ni Nerina. Kaya ako napipilitang magtrabaho ng doble at mag-out of town para lang may ipambayad sa ospital mo bukas. Pasalamat ka at hindi kita iniiwan kahit wala ka ng pakinabang. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Nerina. Ang sakit ay umabot na sa puntong naging manhid ang kanyang pandama. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Isa itong estranghero na nagbabalat kayo bilang asawa. Dinukot ni Renato ang isang folder mula sa kanyang bag at inihagis ito sa ibabaw ng kama. Pirmahan mo iyan bago ka umalis papuntang ospital. Insurance papers yan. Kailangan ng authorization ko sakaling may mangyari sa iyo bukas, para kahit paano may maiwan kang pakinabang sa amin ni Mama pagkawala mo. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Nerina ang papel. Sa unang tingin pa lamang alam na niya kung ano yon. Hindi iyon para sa insurance. Isa itong special power of attorney na nagbibigay kay Renato ng buong karapatan sa kanyang maliit na bank account na alam nitong pag-aari niya. Gusto nitong simutin pati ang kahuli-hulihang sentimo na meron siya bago pa man siya ipasok sa operating room. Hindi mo ba ako sasamahan sa ospital, Renato? Baka hindi na ako magising bukas. Mahinang tanong ni Nerina, ang boses ay basag at hirap na hirap ilabas. Sinubukan niyang maghanap ng kahit isang patak ng awa sa mga mata ng asawa. Ngumisi si Renato, isang ngiting punong-puno ng pagkainip. Oh, please Nerina, stop the drama. May malaking kliyente akong kikitain sa Tagaytay.
Sila ang magbibigay ng pera para sa kumpanya. Kung uupo lang ako sa tabi ng kama mo, may kakainin ba tayo? Maging practical ka nga. Mag-taxi ka na lang papuntang ospital. Walang pag-aalinlangang tinalikuran siya ni Renato bitbit, ang bagahe na naglalaman ng mga damit para sa kasal nito sa ibang babae. Ang mabigat na paglapat ng pinto sa hamba ay tila hudyat ng pagkasara ng huling pinto ng pag-asa sa puso ni Nerina. Naiwan siyang nakatayo mag-isa habang patuloy na bumubusina ang walang katapusang panlalait ni Doña Remedios mula sa sala. Unti-unting bumagsak ang mga tuhod ni Nerina sa malamig na sahig. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang ang matinding sakit ay tila pilit na pinupunit ang kanyang lamang loob. Wala siyang inilabas na hikbi. Ang kanyang mga luha ay natuyo bago pa man bumagsak na palitan ng isang nakakapasong init sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang dokumentong pilit na pinapirma sa kanya. Kinuha niya ang isang bolpen mula sa mesa. Sa halip na pangalan niya ang isulat, madiin niyang ginuhitan ng ekis ang buong pahina hanggang sa mapunit ang papel. Kinaladkad niya ang kanyang sarili palabas ng bahay. Walang sino mang tumulong o nag-alok ng kamay upang alalayan siya. Bawat hakbang palayo sa mansyong iyon ay tila paghakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hanggang sa makarating siya sa loob ng isang madilim at malamig na taxi na natili siyang tuwid ang upo nakatingin sa kawalan. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng puting kisame at nakakabinging katahimikan ng ward. Habang ikinakabit sa kanyang mga ugat ang mga karayom para sa swero, ramdam niya ang paglamig ng kanyang katawan. Bukas ng umaga bubuksan ang kanyang tiyan upang alisin ang sakit na sumisira sa kanyang katawan. Ngunit paano ang sakit na sumira sa kanyang kaluluwa? Nakatingin si Nerina sa bintana ng ospital, pinagmamasdan ang nag-uunahang mga ulap sa kalangitan ng Maynila. Kung mamatay siya sa mesa ng operasyon, panalo ang mga taong umabuso sa kanya. Ipagdiriwang nila ang kanyang pagkawala gamit ang kanyang sariling pera. Sa kabilang banda napapikit siya ng mariin. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang isipan. Ang dating Nerina na mahina mapagbigay at sunod-sunuran ay tila tuluyan ng nilamon ng dilim sa loob ng silid na yon. Ang babaeng naroon ay isang kaluluwang sugatan na handang bumangon mula sa sarili nitong mga abo. Kung mabubuhay ako bukas, tama bang hayaan ko silang magpakasasa sa pawis at dugo ko habang itinuturing nila akong basura? Ma'am Nerina, pasensya na po talaga pero 3 beses na po naming sinubukan iswipe ang card nyo. Decline po. Insufficient funds daw po, Nag-aalangang wika ng nurse habang inilalapag ang resibo at ang asul na credit card sa ibabaw ng malamig na bakal na mesa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nerina. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang tiyan na parang pinipilipit ang kanyang mga laman, pilit niyang inabot ang kanyang cellphone gamit ang nanginginig na mga daliri. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib, umaasang nagkamali lamang ang sistema ng ospital. Ngunit nang lumitaw ang mga numero sa screen, gumuho ang huling haligi ng kanyang pag-asa. Zero balance. Ang 5 milyong piso na matagal niyang inipon at itinago para sa mismong operasyon na magliligtas sa kanyang buhay ay simot na simot. Ang huling transaksyon ay ginawa lamang 2 oras ang nakalipas, isang malaking withdrawal patungo sa personal na account ni Renato. Ang joint access na ibinigay niya sa asawa bilang patunay ng kanyang buong pagtitiwala ay ang mismong sandatang ginamit nito upang tanggalan siya ng karapatang mabuhay. Ipinagpalit ng lalaking pinangakuan niya ng buhay ang kanyang kaligtasan para sa sarili nitong kaligayahan. Sa isang kumpas ng daliri, ninakaw ang kanyang kinabukasan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangya at eksklusibong bridal boutique, sa malamig na bundok ng Tagaytay, ang parehong kumpas ng kamay ay nag-abot ng isang kumikinang na platinum card sa kaha. Nakangiti si Carmela habang pinagmamasdan ang sarili sa isang malaking salamin. Suot ang isang sikat na designer wedding gown na nababalot ng mga diamante at maselan na puntas. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapamukha sa mundo na siya ang reyna ng araw na iyon. Make sure to include the Swarovski veil and the custom stilettos. Wala namang pakialam si Renato sa presyo. Pera lang naman ito ng matandang asawa niya na mamamatay na bukas. Matinis at puno ng pagmamalaking sabi ni Carmela sa sales lady. Ang tono ay may halong pangungutya, na tila ba ang buhay ng ibang tao ay isang nakakatawang biro lamang. Mabuti nga't nagamit pa sa makabuluhang bagay ang ipon ng babaeng iyon bago siya tuluyang maging abo. Bumalik ang malamig na katotohanan sa loob ng ward ng ospital.
Pilit na kinagat ni Nerina ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang pag-alpas ng isang hikbi. Nag-uusap na ang mga kawani ng ospital kung ilalabas na lamang ba siya sa emergency room dahil sa patakaran nilang kailangan muna ng deposito bago ang malakihang operasyon. Handa na siyang ipikit ang kanyang mga mata at hayaan ang kamatayan na angkinin ang kanyang pagod na katawan nang biglang may isang malaking anino ang tumakip sa ilaw na tumatama sa kanyang mukha. Isang lalaking nakasuot ng madilim at mamahaling pormal na kasuotan ang tahimik na pumasok sa silid. Ang kanyang tindig ay nag-uumapaw ng awtoridad na nagpatahimik sa mga nag-aalanganing nurse. Si Attorney Leandro Valderrama, ang punong tagapagtanggol at pinagkakatiwalaang tagapamahala ng yaman ng pamilyang Villarreal. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig nang ibagsak niya ang isang itim na metal card sa ibabaw ng clipboard ng nurse. Bayad na ang lahat ng kailangan para sa operasyon niya, pati na ang pinakamahal na private suite sa buong ospital na ito pagkatapos ng kanyang recovery. Walang sino man ang pwedeng magkait ng lunas sa nag-iisang tagapagmana ng pamilya Villarreal. Matigas at formal na pautos ni Leandro ang boses ay nagtataglay ng kapangyarihang hindi maaaring suwayin. Nang makalabas ang mga naguguluhang kawani, upang asikasuhin ang bayarin, dahan-dahang lumapit si Leandro sa gilid ng kama. Yumuko ito ng bahagya, isang tanda ng malalim na paggalang sa babaeng matagal na niyang pinoprotektahan mula sa malayo. Senyorita, oras na para gumising mula sa matagal ninyong pagtulog. Hinihintay na kayo ng inyong imperyo. Malumanay ngunit mariin nitong turan, habang marahang hinahawakan ang nanlalamig na kamay ni Nerina. Hindi iyon haplos ng isang mangingibig, kundi isang mahigpit na pangako ng isang tapat na kakampi. Tinitigan ni Nerina ang abogado. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay dahan-dahang nag-apoy ng isang bagong determinasyon. Sisiguraduhin kong babayaran nila ito, Leandro. Ang bawat luhang pinatak nila sa akin, sisingilin ko ng dugo. Hindi na siya nakapagsalita pa nang bumalik ang mga doktor kasama ang mga stretcher. Inilipat siya patungo sa malamig na pasilyo ng operating room. Tila mabilis na nagdaan ang mga puting ilaw sa kisam. Ang amoy ng malalakas na gamot ay unti-unting pumuno sa kanyang ilong. Ipinatong sa kanyang mukha ang isang maskara at ang huling naramdaman niya ay ang pagpasok ng matapang na gamot na pampatulog sa kanyang mga ugat. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag at kinakain siya ng kadiliman, ang paulit-ulit at pantay na tunog ng makina na nagbabantay sa kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bawat pintig ay tila pag-asa na mabubuhay siya para sa paghihiganti. Ngunit sa kalagitnaan ng operasyon, ang panakanakang tunog ay biglang bumilis, naging magulo hanggang sa mauwi sa isang mahaba at walang patid na alingawngaw. Nagkagulo ang mga doktor. Ang makina ay nagpapakita ng isang tuwid na linya, hudyat na ang pusong pinaglaruan at sinaktan ng labis ay tuluyan ng sumuko. Tingnan niyo ang mga bulaklak na ito. Ang bawat talulot ay dapat perpekto, dahil ito ang pinakamahalagang araw ng anak ko. Ayaw ko ng kahit anong mantsa sa kasal na ito. Dahil ang dugong nananalaytay sa pamilya namin ay para lamang sa mga mararangya at matatagumpay. Ang tinig ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa malawak na hardin ng isang mamahaling resort sa Tagaytay, habang iwinawasiwas ang kanyang mga kamay na puno ng gintong alahas. Ang bawat dekorasyon, mula sa mga puting rosas na inangkat pa mula sa ibang bansa hanggang sa pinakamaliit na kristal na nakasabit sa mga puno, ay binayaran mula sa perang pilit na kinuha ni Renato mula sa bank account ni Nerina. Habang ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay, ang kabilang dako ng mundo ni Nerina ay nababalot ng amoy ng kemikal at ng nakakapangilabot na katahimikan ng kamatayan. Sa loob ng operating room, ang bawat segundo ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi mapigilan. Ang mahaba at walang patid na huni ng makina na nagbabantay sa tibok ng puso ni Nerina ay nagsilbing musika ng kanyang huling sandali. Paulit-ulit na itinatama ng mga doktor ang mga kagamitan sa kanyang dibdib, sinusubukang ibalik ang apoy ng buhay sa isang katawang tila tuluyan ng sumuko. Sa bawat pagtalbog ng kanyang katawan mula sa higaan, ang kanyang kaluluwa ay tila unti-unting humihiwalay, lumulutang sa isang madilim at payapang kawalan. "Babe, you look so handsome. Isipin mo, simula ngayon wala nang hahadlang sa atin.
Wala nang matandang asawa na laging nakasimangot at mukhang may sakit, bulong ni Carmela, habang inaayos ang kurbata ni Renato sa harap ng isang malaking salamin sa kanilang dressing room. Tumawa ng mahina si Renato, isang tunog na walang bakas ng konsensya. Kalimutan mo na siya. Sa oras na ito baka abo na siya o kaya naman ay nakatambak na sa kung saang morgue. Ang mahalaga nakuha natin ang kailangan natin para magsimula ng bago. Cheers to our new life, Mrs. Villarreal. Narinig ni Nerina ang mga salitang iyon sa loob ng kanyang naglalahong diwa. Sa gitna ng dilim nakita niya ang mukha ng kanyang ama na matagal nang pumanaw. Nakangiti ito sa kanya, inuunat ang mga kamay na tila ba inaanyayahan siyang lumapit sa liwanag kung saan wala ng sakit, wala ng traidor, at wala ng paghihirap. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang hawakan ang kamay ng kanyang ama at iwanan ang mundong ito na tanging pait lamang ang ibinigay sa kanya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makahakbang patungo sa katahimikan, isang malakas na tinig ang gumising sa kanyang natutulog na galit. Tila nakita niya sa isang malawak na screen sa kanyang isipan ang Facebook Live ng kasal ni Renato. Nakita niya ang tawa ni Doña Remedios habang nilalait ang kanyang pangalan sa harap ng mga bisita. Nakita niya ang labis na kaligayahan ni Carmela habang suot ang alahas na dapat ay sa kanya. Hindi ito ang wakas na gusto ko. Hindi ako papayag na ang huling hininga ko ay maging pundasyon ng kanilang kaligayahan. Isang matinding init ang biglang gumapang sa kanyang mga ugat mula sa dulo ng kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang galit na matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang pagiging martir ay sumabog na parang isang bulkan. Sa huling pagkakataon, ang makina na kanina ay naglalabas lamang ng mahabang huni ay biglang nagpakita ng isang maliit na kurbada. Isang mahina ngunit matatag na pintig ang muling lumitaw. May tibok na muli stable na ang kanyang vitals. Ipagpatuloy ang operasyon mabilis. Ang sigaw ng punong doktor na umalingaw-ngaw sa buong silid. Habang maingat na tinatahi ng mga doktor ang sugat sa kanyang katawan, ang isip ni Nerina ay malinaw na bilang kristal. Ang bawat tahi ay tila paghahanda sa isang bagong baluti. Ang bawat patak ng dugo na dumaan sa kanyang mga ugat ay puno ng lason ng paghihiganti. Samantala sa Tagaytay, biglang umihip ang isang napakalakas at malamig na hangin na naging sanhi ng pagtumba ng malaking arko ng mga bulaklak sa harap ni Renato at Carmela. Ang mga bisita ay napasinghap sa gulat. Tila isang masamang pangitain ang bumalot sa masayang seremonya. Habang pinupulot ni Renato ang mga nadurog na rosas, hindi niya alam na sa isang malayong ospital, ang babaeng akala niya ay tapos na ay muling nagmulat ng kanyang mga mata. Ang mga mata ni Nerina ay hindi na puno ng luha. Wala na ang kislap ng pag-ibig na dati ay nagpapatakbo sa kanyang buhay. Ang tanging makikita na lamang sa kanyang mga balintataw ay ang malamig at madilim na anino ng isang babaeng namatay na sa sakit upang isilang ang isang reynang handang maningil sa lahat ng nang-api sa kanya. Nerina ta. Mahinang tawag ni Leandro nang mapansin niyang gumalaw ang mga daliri ng babae. Dahan-dahang iginalaw ni Nerina ang kanyang tuyong labi, tila may gustong sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Inilapit ni Leandro ang kanyang pandinig sa bibig ni Nerina. Ihanda ang lahat, bulong ni Nerina. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang sumpang hindi mababali. Gusto ko silang makitang gumapang sa lupa. Sino ang mag-aakala na ang babaeng itinuring ninyong basahan ang siya palang nagpapalamon sa inyo sa loob ng 10 taon? Ang boses ni Leandro ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa loob ng tahimik na silid ng ICU. Nakaupo siya sa tabi ng higaan ni Nerina. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong legal na matagal nang nakatago sa ilalim ng pangalang Villarreal Transport Group. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahina at pantay na paghinga ni Nerina at ang banayad na daloy ng gamot sa kanyang mga ugat. Sa labas ng bintana, ang mga bituin sa kalangitan ng Maynila ay tila mga saksi sa isang lihim na nagbabantay sa kanyang muling pagsilang. Dahan-dahang iminulat ni Nerina ang kanyang mga mata. Bawat paggalaw ng kanyang talukap ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tonelada. Tumingin siya sa puting kisame at sa bawat segundo ng kanyang paggising, bumabalik ang bawat alaala ng panlalait ni Renato at Doña Remedios. Ang sakit ng hiwa sa kanyang tiyan ay hindi mapapantayan,
ang lalim ng sugat sa kanyang dangal. Inabot niya ang kamay ni Leandro, ang kanyang mga daliri ay tila mga tuyong sanga na humahawak sa huling pag-asa. At isabihin mo sa akin ang totoo. Magkano pa ang natitira sa kanila? Paos na tanong ni Nerina, ang boses ay tila isang kalansing ng mga tuyong dahon. Bumuntong hininga si Leandro at binuksan ang folder. Wala na, Nerina. Simot na ang lahat ng accounts na nasa pangalan mo. Ang perang kinuha ni Renato ay ginamit niya para bayaran ang mga utang ng kumpanya niya sa mga supplier at ang natira ay ginastos nila sa ingranding kasal sa Tagaytay. Akala niya ay sapat na iyon para isalba ang kumpanya niya. Hindi niya alam na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay isang malaking butas, na ikaw lang ang nagtatakip sa loob ng 10 taon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Nerina. Hindi niya alam na ang bawat kontrata, bawat sahod ng empleyado niya, at bawat piyesa ng makina sa warehouse niya ay galing sa kumpanya ng tatay ko. Ibinigay ko ang lahat, dahil akala ko sapat na ang pag-ibig para maging isang pamilya. Ngunit hindi sapat ang pag-ibig para sa mga taong ang sinasamba ay pera at kapangyarihan, mariing dagdag ni Leandro. Inilabas niya ang isang tablet at ipinakita kay Nerina ang mga larawang kumakalat sa social media. Naroon si Renato nakangiti habang isinusuot ang singsing kay Carmela. Ang bawat pixels ng larawang iyon ay tila mga karayom na tumutusok sa mga mata ni Nerina. Habang nakikipaglaban ka sa kamatayan, ipinagdiriwang nila ang iyong pagkawala. Inihanda na rin nila ang mga papeles para ideklara kang pumanaw na upang makuha ang iba mo pang mga ari-arian. Naramdaman ni Nerina ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumigas na parang diamante. Ang bawat luhang pilit na gustong kumawala sa kanyang mga mata ay naging isang malamig na apoy ng determinasyon. Hindi siya iiyak para sa isang lalaking ang pag-ibig ay kasing babaw ng putik sa kalsada. Ilabas mo ang lahat ng dokumento, Leandro. Utos ni Nerina, ang boses ay wala na ang panginginig. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malayo, tila nakikita na ang pagguho ng toreng itinayo ng kanyang mga kaaway. Ipatigil mo ang lahat ng back-end support sa kumpanya ni Renato. Bawiin mo ang lahat ng mga kagamitang nakapangalan sa akin. At ang mansyong tinitirhan nila ngayon, siguraduhin mong malalaman nila na ang bawat ladrilyo niyon ay pag-aari ko. Handa na ang lahat, Nerina. Hinihintay ko na lamang ang iyong hudyat. Sagot ni Leandro, ang mga mata ay nagpapakita ng labis na paghanga sa tatag ng babaeng nasa harap niya. Hindi ko sila papatayin sa isang iglap, bulong ni Nerina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Gusto ko silang makitang unti-unting nawawala ng hininga habang kinukuha ko ang lahat ng bagay na akala nila ay kanila. Gusto ko silang makitang magmakaawa sa harap ng taong tinawag nilang walang pakinabang. Inabot ni Nerina ang panulat na inaalok ni Leandro. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, madiin niyang nilagdaan ang bawat pahina ng mga legal na dokumentong magpapabagsak sa buong mundo ni Renato. Ang bawat pirma ay tila isang selyo ng sumpa, isang hudyat, ng digmaang hindi niya sisimulan gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanan. Habang unti-unting lumulubog ang gabi at papalapit ang bukang liwayway na kahiga si Nerina sa kanyang kama, ang kanyang isipan ay puno ng mga plano at estratehiya. Alam niyang mahaba pa ang proseso ng kanyang paggaling, ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking labanan. Anong mukha kaya ang ipapakita mo, Renato, kapag nalaman mong ang babaeng hinayaan mong mamatay ay siya palang may-ari ng mundong kinatatayuan mo? Huwag mong kalimutan, Nerina. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng ginto sa iyong leeg, kundi sa katapatan ng mga taong nasa paligid mo. Manatili kang mapagkumbaba dahil doon mo matatagpuan ang pusong karapat-dapat sa iyo. Ang tinig ng kanyang ama, si Don Vicente Villarreal, ay tila isang malungkot na himig na naglalakbay sa kanyang alaala. 10 taon na ang nakalilipas nang ibigay nito ang payong iyon bago pumanaw. Sinunod iyon ni Nerina. Itinago niya ang kanyang marangyang pinagmulan, ang kanyang bilyong pisong mana at ang kanyang pangalan. Namuhay siya bilang isang ordinaryong babae upang mahanap ang lalaking mamahalin siya nang dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa kung anong meron siya. Ngunit ang kapakumbabaang itinanim ng kanyang ama ay naging isang matalim na tinik na sumira sa kanyang buhay.
Ang katahimikang pinili niya ay naging pagkakataon para sa mga buwayang tulad ni Renato na lamunin siya ng buo. Sa loob ng isang eksklusibong presidential suite sa Manila Hotel, nakaupo si Narina sa isang marangyang silya na gawa sa velvet. Malayo na ang kanyang hitsura mula sa babaeng namumutla at duguan sa ICU. Bagamat may bakas pa ng pagkapagod sa kanyang mukha, ang kanyang suot na sutlang robe at ang maayos na pagkakaayos ng kanyang buhok ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Sa harap niya nakatayo si Leandro, bitbit ng isang tablet na nagpapakita ng real-time na impormasyon tungkol sa bawat sentimong dumadaloy sa mga account ni na Renato. Senyorita, lahat ng supplementary cards na ibinigay niyo kay Renato at sa kanyang ina ay nakalink pa rin sa inyong main trust fund account. Sa loob ng 10 taon, hindi nila namalayan na ang bawat luho nila ay direktang binabayaran ng Villarreal Group sa pamamagitan ng iyong personal na lagda. Paliwanag ni Leandro, ang boses ay puno ng formalidad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nerina. Akala nila ay galing iyon sa kita ng kumpanya ni Renato. Hinayaan ko siyang maniwala na magaling siyang negosyante para lamang hindi masira ang pride niya. Ngayon, Leandro, putulin mo na ang lahat ng mga linyang iyon. Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang kanilang bulsa kapag wala na ang perang itinuturing nilang kanila. Sa kabilang dako sa loob ng isang mamahaling 5-star hotel, sa gitna ng malamig na hangin ng Tagaytay, abala si Carmela sa pag-iimpake ng kanyang mga bagong biling designer bags. Ang silid ay puno ng mga shopping bags mula sa pinakamamahaling brand sa bansa. Si Renato naman ay nakahiga sa kama uminom ng mamahaling wine at nakatingin sa magandang tanawin ng Bulkang Taal. Babe, let's go to Paris for our honeymoon next month. I want to buy those limited edition bags. Sabi mo naman, infinite ang budget natin. Di ba? Masayang tanong ni Carmela habang lumalapit kay Renato at humahalik sa pisngi nito. Tumawa si Renato puno ng kayabangan. Of course, babe, sabi ko naman sa iyo si Nerina ang swerte ko. Kahit mamatay siya, iniwan niya sa akin ang lahat. Hindi niya alam na ang lahat ng pinaghirapan niya ay mapupunta lang sa ating dalawa. Cheers to our victory. Nang dumating ang oras ng kanilang check-out, lumakad ang dalawa patungo sa lobby na tila ba sila ang may-ari ng buong gusali. Inabot ni Renato ang kanyang gintong credit card sa receptionist nang may kasamang ngiti. Charge everything to this card, including the champagne we ordered last night. Ipinasok ng receptionist ang card sa makina. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Muling sinubukan ng receptionist ngunit ang makina ay naglabas ng isang pulang ilaw at isang mensaheng hindi inaasahan ni Renato. I'm sorry, sir, pero ang card niyo po ay blocked by issuer. May iba pa po ba kayong card? Magalang na tanong ng receptionist. Kumunot ang noo ni Renato. Impossible, baka sira ang terminal niyo. Subukan mo itong isa pang card ko. Inabot niya ang isa pang card, ang card na madalas gamitin ni Nerina para sa mga bayarin sa bahay. Muling sinubukan ng receptionist. Ang resulta ay pareho. Sir, declined din po ito. Ang sabi po rito ay account closed. Lahat po ng accounts nyo ay hindi na active. Nagsimulang uminit ang mukha ni Renato. Ang mga bisitang nasa lobby ay nagsimula ng magbulungan habang nakatingin sa kanila. Si Carmela naman ay nagsimulang mabalisa, mahigpit na hawak ang kanyang Hermes bag. Ano ba, Renato, sabi mo unlimited ang pera natin? Bakit nagkakaganyan? Pabulong na bulyaw ni Carmela ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan. Wait, let me call the bank. Baka may error lang sa system nila. Pasigaw na sabi ni Renato. Sinusubukang isalba ang kanyang natitirang dangal sa harap ng maraming tao. Ngunit nang tignan niya ang kanyang cellphone, nakita niya ang sunod-sunod na mga email at messages mula sa bangko. Lahat ng kanyang access ay tinanggal. Ang kumpanya niya ay nasa ilalim na ng audit. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, may isang message mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman lamang ng isang pangungusap sa wikang Tagalog. Ang bawat utang ay may kabayaran at ang paniningil ay nagsisimula na ngayon. Napabitaw si Renato sa kanyang cellphone at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Sa gitna ng mataong lobby habang ang mga mata ng mga tao ay nakatusok sa kanila, naramdaman ni Renato ang isang kakaibang kilabot. Ang babaeng akala niya ay malamig na bangkay na sa ospital ay tila nagpapadala ng kanyang sumpa mula sa kabilang buhay. Anong ibig mong sabihin na wala tayong kuryente?
Renato, kanina pa ako tawag ng tawag sa mga katulong, pero walang sumasagot. Ang init-init dito sa loob at hindi ko mabuksan ang aircon. Ang matinis na boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng kanilang mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala, hawak ang isang mamahaling abaniko na walang saysay na ikinakaway sa kanyang mukha. Ang tanging liwanag sa loob ng bahay ay nagmumula sa mga kandilang itinirik sa ibabaw ng mamahaling mesa na nagbibigay ng mga nakakatakot na anino sa mga dingding. Kakarating lang ni Renato at Carmela mula sa Tagaytay Pagod at punong-puno ng galit dahil sa nangyaring kahihiyan sa hotel. Ang malakas na pagbagsak ng mga maleta ni Renato sa sahig ay tila isang hudyat ng mas malaki pang problema. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inis habang tinitingnan ng kanyang ina. Matumigil ka na muna, problema sa bangko, problema sa hotel, at ngayon pati kuryente. I can't think straight, bulyaw ni Renato habang hinahagis ang kanyang suit jacket sa sofa. At nasaan na ba yung mga katulong? Bakit pati sila nawawala? Umalis na silang lahat, Renato. Sabi nila hindi mo raw sila binayaran noong nakaraang buwan. At ang sabi pa nung head guard, may tumawag daw sa agency at pinapauwi na sila dahil wala na raw ang may-ari ng bahay na ito. Sagot ni Doña Remedios. Ang boses ay nagsisimulang manginig sa takot. Anong nangyayari? Akala ko ba ay maayos na ang lahat dahil mawawala na si Nerina? Napatigil si Renato. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Sa gitna ng kadiliman, tila nararamdaman niya ang presensya ng kanyang asawa sa bawat sulok ng bahay. Ang mansyong ito na itinuring niyang kuta ng kanyang kapangyarihan ay tila biglang naging isang banyaga at mapanganib na lugar. Huwag mong sabihin na pati itong bahay ay... Hindi natapos ni Carmela ang kanyang sasabihin nang biglang may marinig silang sunod-sunod na malalakas na katok sa pintuan. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang hatol na nagpapakaba sa kanilang mga dibdib. Dahan-dahang lumapit si Renato sa pinto at binuksan ito. Sa labas tumambad ang isang lalaking naka-uniforme, hawak ang isang folder at may kasamang dalawang lalaking tila mga kargador. Isang puting sasakyan na may logo ng Villarreal Transport Group ang nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Ang mga ilaw nito ay tumatama sa mukha ni Renato. Magandang gabi po. Ako si Mr. Santos mula sa Legal Department ng Villarreal Group. Narito po kami upang isilbi ang Notice of Eviction at Notice of Foreclosure sa ari-ariang ito, formal at walang emosyong pahayag ng lalaki. Ano eviction? Are you out of your mind? Akin ang bahay na ito. Pinaghirapan ko ito. Sigaw ni Renato, ang kanyang boses ay pumapaos sa desperasyon. Inabot ni Mr. Santos ang dokumento sa kanya. Ayon sa aming record ang lupa at ang gusaling ito ay nakapangalan sa ilalim ng Villarreal Trust. Ang inyong kumpanya, ang Renato Construction, ay nakagamit lamang nito bilang bahagi ng collateral sa mga utang na hindi ninyo nabayaran sa loob ng 5 taon. Ang huling pirma na nagbibigay ng karapatan sa aming bawiin ito ay nagmula sa tunay na may-ari ng fund, si Mrs. Nerina Villarreal. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Doña Remedios. Nerina, paano patay na siya? Operasyon niya kahapon at walang nagbabantay sa kanya. Ang sabi po ng aming kliyente, buhay na buhay siya at handa nang bawiin ang lahat ng bagay na kinuha ninyo nang walang pahintulot, dagdag ni Mr. Santos habang sinenyasan ang mga kargador na pumasok sa loob. Mayroon po kayong 1 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Lahat ng gamit sa loob ng bahay na ito, ang mga movables, ang mga alahas na nasa vault, at maging ang mga sasakyan sa garahe, ay mananatili rito bilang kabayaran sa inyong mga utang. Nagsimulang magkagulo sa loob ng mansyon. Si Carmela ay mabilis na tumakbo sa kwarto upang isalba ang kanyang mga bagong biling bags, habang si Doña Remedios ay humahagulgol at pilit na niyayakap ang kanyang mamahaling vase na gawa sa kristal. Si Renato naman ay naiwang nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa dokumentong hawak niya. Sa bawat segundo na lumilipas ang bawat alaala ng kanyang panlalait kay Nerina, ay bumabalik sa kanya na parang isang sampal. Naalala niya kung paano niya tinawag na walang pakinabang ang babaeng naging pundasyon ng kanyang buhay. Naalala niya kung paano niya ito hinayaang mag-isa sa ospital. Sa kabilang dako sa loob ng kanyang silid sa Manila Hotel, nakatayo si Nerina sa tapat ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsa at ang kanyang mga mata
ay nananatiling kalmado sa gitna ng bagyong kanyang pinakawalan. Nagsisimula pa lang tayo, Renato. Bulong ni Nerina sa hangin. Gusto kong maranasan ninyo kung paano matulog sa ilalim ng langit na walang bubong at kung paano humingi ng awa sa mga taong tinapakan ninyo. Sa labas ng mansyon, nagsimulang ilabas ng mga kargador ang mga gamit na hindi kasama sa listahan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa pagguho ng toreng buhangin ni Renato. Sa gitna ng dilim at basa ng ulan, tumunog ang cellphone ni Renato. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, tanging ang tunog ng isang mahaba at matatag na tibok ng puso ang kanyang narinig bago ito tuluyang namatay. Huwag mong kukunin iyan, galing iyan sa Europe o binili iyan ni Renato para sa akin. Ang basag na tinig ni Doña Remedios ay sumugat sa katahimikan ng gabi habang pilit niyang iniaagaw ang isang mamahaling florera mula sa kamay ng isa sa mga tauhan ng Villarreal Group. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagkalito hindi makapaniwala na ang kanyang marangyang buhay ay binabaklas sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit ang tauhan ay nanatiling malamig at mahigpit na nakahawak sa florera. Pasensya na po ma'am, pero kasama po ito sa listahan ng mga ari-arian na kinumpiska. Ang lahat ng bagay na binili gamit ang pera mula sa Villarreal Trust ay pag-aari na muli ng kumpanya. Sa kabilang bahagi ng sala si Carmela ay pilit na sinisiksik sa kanyang mga maleta ang lahat ng designer clothes na kanyang makuha. Habang si Renato ay nakatayo pa rin sa gitna ng silid, tila isang rebulto na nawalan ng buhay. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng malakas, at ang malamig na hangin na pumapasok mula sa nakabukas na pinto ay tila tumatagos sa kanyang mga buto. Kinuha ni Renato ang kanyang cellphone at muling sinubukang tawagan ang numero ng ospital kung saan iniwan niya si Nerina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Ang mga linya ay nagriring lamang bago tuluyang maputol. Bawat patak ng segundo ay nagpapalalim sa balon ng kanyang desperasyon. Paanong ang isang asawang itinuring niyang mahina at mamamatay na ay nagagawang kontrolin ang kanyang buhay mula sa malayo? Biglang nag-ilaw ang kanyang cellphone. Isang video message ang pumasok. Ang nagpadala, ang multo ng iyong nakaraan. Kahit na nanginginig, pinindot ni Renato ang play button. Sa screen nakita niya ang sarili niyang opisina. Ngunit hindi siya ang nakaupo sa kanyang swivel chair, kundi si Leandro. Sa likod nito ay ang pamilyar na bulto ni Nerina, ngunit hindi na nakasuot ng lumang duster, kundi isang eleganteng itim na coat. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Magandang gabi, Renato. Ang boses ni Nerina sa video ay tila yelo na dumampi sa balat ng kanyang asawa. Nabalitaan kong nasa kalagitnaan kayo ng paglipat. Sana ay nagustuhan mo ang sorpresa ko sa inyong pag-uwi. Nerina, hayop ka, nasaan ka? Anong ginagawa mo sa pera ko? Sigaw ni Renato sa telepono na tila ba makakarinig ang video. Tila nabasa ni Nerina ang kanyang isipan dahil ang susunod nitong sinabi ay isang malamig na pangaasar. Iniisip mo siguro kung paano ako nakaligtas, no? Iniisip mo kung bakit hindi ako namatay at hinayaang makuha ninyo ang lahat. Sayang, Renato, kung sinamahan mo sana ako sa ospital, baka nakita mo pa kung paano ko ibinuhos ang huling patak ng luha ko para sa'yo. Ngunit ngayon wala na. Ang natitira na lang ay ang listahan ng mga utang na babayaran mo hanggang sa huling hininga mo. Huminga ng malalim si Nerina bago magpatuloy. Pera mo walang naging yo, Renato. Ang kumpanya mo, ang mansyon mo, ang mga sasakyan na ipinagmamalaki mo, lahat ng iyon ay pundasyon ko. At ngayon ginigiba ko na ang pundasyong iyon. Bukas ng umaga lahat ng mga kasosyo mo ay malalaman ang tungkol sa iyong mga panloloko at pandarambong sa aking kumpanya. Maghanda ka dahil ang impyernong ginawa mo para sa akin ay siya ring lalamon sa inyo. Namatay ang video. Naiwan si Renato na nakatitig sa itim na screen. Ang kanyang dibdib ay nagbabanta sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Renato, anong ginagawa mo dyan? Pigilan mo sila. Kunin mo ang mga alahas ko sa vault. Umiiyak na utos ni Doña Remedios habang kinakaladkad palayo ng mga tauhan, ngunit hindi makagalaw si Renato. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pinto ng kanyang silid. Tila naririnig niya ang mga yabag ni Nerina noong siya ay buhay na alipin pa sa mansyong iyon. Naalala niya kung paano ito tahimik na nagliligpit ng kanyang mga damit at nagluluto ng kanyang paboritong ulam
habang siya ay abala sa pakikipag-usap kay Carmela sa telepono. Ang lahat ng panloloko, ang lahat ng panggagamit ay tila bumabalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Sa loob ng 10 taon, inakala niyang siya ang nagkokontrol sa babaeng iyon. Ngunit ngayon, natanto niya na siya pala ang ginawang laruan ni Nerina, isang taong binigyan ng kapangyarihan, at ngayon ay tinatanggalan ng lahat. Sa loob ng 1 oras, ang mansyon na puno ng kagamitan ay naging isang malamig at walang laman na kahon. Inihagis ng mga tauhan ang mga murang maleta ni Renato sa kalsada. Wala silang dalang sasakyan at ang malakas na ulan ay patuloy sa pagbuhos. Si Carmela, suot ang kanyang mamahaling damit na ngayon, ay basang-basa na ng ulan, ay humahagulhol, habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang mga bag. Si Doña Remedios ay nakaupo sa malamig na semento nakatingala sa langit, patuloy na sumisigaw sa kawalan. Si Renato naman ay nakatayo sa gitna ng kalsada, walang payong, walang kanlungan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob niya ang takot ay unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng Manila Hotel, tahimik na pinapanood ni Nerina ang live feed mula sa security camera na sadyang iniwan sa labas ng mansyon. Isang malamig na kislap ng tagumpay ang makikita sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang lumang apron na nakapatong sa mesa, ang tanging alaala niya sa kanyang nakaraan. Ito lang ang tanging ninyong naibigay sa akin, bulong niya sa hangin. At iyan din ang tanging ititira ko sa inyo. Mga walang utang na loob, saan ninyo kami dadalhin? Hindi kami pwedeng matulog sa bangketa na parang mga pulubi. Ang matinis at basag na boses ni Doña Remedios ay sumabay sa ihip ng malamig na hangin ng madaling araw. Nakaupo silang tatlo sa isang masukal at madilim na terminal ng bus, basang-basa at pinangingig ng ginaw. Si Carmela ay nakabaluktot sa isang gilid, yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang mga mata nito ay nanlilisik na nakatitig kay Renato. Sabi mo ikaw ang may kontrol sa lahat, Renato? Sabi mo mamanahin mo ang lahat ng yaman ng baliw mong asawa. Ano ito? Bakit tayo nandito? Bulyaw ni Carmela, hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng ilang pasaherong naghihintay. Walang maisagot si Renato. Nakatingin lamang siya sa screen ng kanyang cellphone na basag na ang gilid. Ang bawat mensaheng natatanggap niya ay isang panibagong pako sa kanyang kabaong. Ang kanyang mga investors sa Renato Construction na akala niya ay matibay na kasangga ay sabay-sabay na nag-pull out ng kanilang mga pondo. Ang dahilan, nakatanggap sila ng isang detalyadong report na naglalaman ng patunay na ang kumpanya ay gumagamit ng mga peking materyales at nagnanakaw mula sa Villarreal Trust. At hindi lamang iyon, ang balita tungkol sa kanyang pamemeke ng pirma ni Nerina sa mga insurance papers ay umabot na sa mga pulis. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang isang respetadong negosyante ay ngayon isa na lamang pugante sa paningin ng batas. Kailangan nating magtago. Bulong ni Renato, ang kanyang boses ay nanginginig hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot. Hinahanap na ako ng mga pulis. Magtago saan? Wala tayong pera, hiyaw ni Doña Remedios. Ibenta mo iyang mga alahas ni Carmela para may makain tayo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Carmela at hinawakan ng mahigpit ang kanyang bag. Hindi akin ito. Ako ang naghirap para makuha ang mga ito. Naghirap, wala kang ginawa kundi bumuka ka habang kinukurakot ng anak ko ang pera ng asawa niya. Ganti ng matanda ang kanyang mga kuko ay tila handa nang bumaon sa mukha ni Carmela. Habang nagtatalo ang dalawang babaeng sumira sa kanyang buhay, napapikit ng mariin si Renato. Ang kanyang utak ay tila sasabog. Sa loob lamang ng 24 na oras ang kanyang pangarap na buhay ay naging isang bangungot. At ang lahat ng ito ay gawa ng babaeng inakala niyang hindi marunong lumaban. Sa parehong sandali, ang mundo ng negosyo ay niyanig ng isang malakas na balita. Sa loob ng malawak at marangyang boardroom ng Villarreal Transport Group, ang lahat ng board of directors ay nakaupo ng tahimik. Wala silang imik habang pinapanood ang babaeng naglalakad papunta sa pinakaharap na upuan. Nakaayos ang buhok ni Nerina sa isang mahigpit at eleganteng bun. Suot niya ang isang puting power suit na sumasalamin sa kalinisan ng kanyang intensyon, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng gabi. Bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad, isang patunay na ang reyna ay nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. Si Leandro ay nakatayo sa kanyang tabi, nagbabasa ng isang mahabang pahayag mula sa isang dokumento.
Mga Ginoo, ipinapakilala ko sa inyo ang nag-iisang tagapagmana at ngayon ay ang bagong Chief Executive Officer ng Villarreal Group, Mrs. Nerina Villarreal. Nagsitayuan ang lahat at nagbigay pugay. Ang ilan ay may halong gulat dahil sa loob ng isang dekada, inakala nilang namumuhay sa ibang bansa ang tagapagmana at ipinaubaya kay Leandro ang lahat ng operasyon. Magsiupo kayo, malamig na utos ni Nerina. Ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa kalangitan. Ngayong araw sisimulan natin ang paglilinis. Simula sa araw na ito ang Renato Construction ay hindi na bahagi ng ating mga kasosyo. Lahat ng koneksyon, lahat ng pondo na ibinibigay natin sa kanila ay agad na puputulin. Tumaas ang kamay ng isa sa mga matatandang direktor. Madam CEO, paano po ang mga proyektong nasimulan na nila? Malaking pera ang ipinuhunan natin doon. Nakangisi si Nerina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hayaan ninyong bumagsak ang mga proyektong iyon. Hayaan ninyong habulin siya ng kanyang sariling mga tauhan at mga kliyenteng niloko niya. Hindi tayo tutulong. Tayo ang maniningil. Sa terminal ng bus, isang pamilyar na kanta ang tumunog mula sa radyo ng isang kalapit na tindahan. Paboritong kanta iyon ni Nerina. Naalala ni Renato kung paano niya madalas marinig ang asawa na kinakanta ito habang naglalaban ang kanyang mga maruruming damit. Isang matinding kurot ng pagsisisi ang bumaon sa kanyang dibdib. Kung sana ay hindi niya ginawang alipin ang asawa. Kung sana ay nakita niya ang halaga nito hindi bilang isang ATM, kundi bilang isang kapareha. Ngunit ang lahat ay huli na. Ang huling kabanata ng kanyang kaligayahan ay naisulat na at ang susunod na pahina ay puro dugo at luha. Maya-maya isang patrol car ang huminto sa tapat ng terminal. 2 pulis ang lumabas at dahan-dahang lumapit sa direksyon ni Renato. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Renato nang magtama ang paningin nila ng isa sa mga pulis. Renato Villarreal, may warrant of arrest ka para sa kasong estafa at falsification of public documents. Mariing sabi ng pulis habang nilalabas ang posas. Hindi kita kilala. Huwag mo akong idamay sa mga kaso mo. Renato, ikaw ang gumawa ng lahat ng iyan. Huwag kang mangadamay. Ang matinis na sigaw ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong terminal ng bus. Mabilis nitong kinukuha ang kanyang mga mamahaling bag habang patakbong lumalayo mula kay Renato. Wala ni isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang babaeng nangako ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana sa Tagaytay ay naglaho na parang bula sa unang patak ng ulan ng biyaya ng hustisya. Carmela, bumalik ka rito ang mga alahas ko. Ang hysterical na hiway ni Doña Remedios habang sinusubukang habulin ang babae, ngunit napadapa lamang ito sa basang semento. Samantala, wala nang nagawa si Renato nang idikit ng pulis ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang dating mayabang na negosyante na laging nakasuot ng formal na kasuotan ay mukha ng isang basahang naipit sa bagyo. Habang isinasakay siya sa loob ng patrol car, napatingin siya sa isang malaking digital billboard sa kabilang kalsada. Sa malaking screen na iyon, biglang lumabas ang larawan ng isang babae. Si Nerina, nakasuot ito ng eleganteng puting suit, may ngiti sa labi na puno ng dignidad at kapangyarihan. Sa ibaba ng kanyang larawan ay nakasulat ang mga katagang Mrs. Nerina Villarreal, new President and CEO of Villarreal Transport Group. Tila binuhusan ng kumukulong tubig ang utak ni Renato. Ang babaeng akala niya ay namatay na sa malamig na silid ng ospital, ang babaeng itinuring nilang alipin sa loob ng 10 taon, ay ang nag-iisang reyna ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Makalipas ang ilang oras sa loob ng malamig at maasim na holding cell ng presinto, nakaupo si Renato sa isang bakilitan na bangko. Ang kanyang mga kamay ay nakatali pa rin at ang kanyang mukha ay puno ng dumi at pawis. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging walang-wala. Lahat ng kaibigan niya sa negosyo, lahat ng kanyang mga kasosyo na dating yumuyukod sa kanya ay ayaw nang sumagot sa kanyang mga tawag. Isang yabag ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ang umalingaw-ngaw sa labas ng pintuan ng silid interogasyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at dumaan ang amoy ng isang mamahaling pabango, ang paboritong amoy ni Nerina, na ginagamit lamang nito noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Pumasok si Nerina kasama si Attorney Leandro. Ang kanyang tindig ay puno ng karangalan. Tinitigan niya si Renato nang walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata, walang galit, walang luha,
walang pighati. Tanging ang malamig na katotohanan lamang ang nakikita sa kanya. Nerina, pautal-utal na wika ni Renato, at sa unang pagkakataon, umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Buhay ka! Buhay ka nga! Oo, Renato, buhay ako! Sagot ni Nerina, ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika na may dalang matalim na kutsilyo. Buhay ako para panoorin ang pagguho ng mundo mo. Sumubok lumapit si Renato, ngunit mabilis siyang pinigilan ng pulis na nakatayo sa tabi. Nerina, patawarin mo ako. Natukso lang ako. Si Carmela ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-udyok sa akin na kunin ang pera mo. Patawarin mo ako, bumalik ka na sa akin, magsimula tayo ulit. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Nerina. Isang tawang puno ng panguuyam. Magsimula ulit, Renato, sa loob ng 10 taon. Ibinigay ko sa iyo ang buhay ko. Ipinagpalit ko ang korona ko para maging kasambahay mo. Ipinagbili ko ang sarili kong dangal para lang maramdaman mo na ikaw ang lalaki sa bahay. At ano ang ginawa mo? Ninakaw mo pati ang perang pambili ng buhay ko habang nakahiga ako sa mesa ng operasyon. Yumuko si Renato at lumuhod sa malamig na semento, pilit na iniaabot ang kanyang mga kamay na nakaposas patungo sa mga sapatos ni Nerina. Nerina, pakiusap. Tulungan mo ako. Ayaw kong makulong. Isipin mo ang pamilya natin. Isipin mo ang mama. Inilayo ni Nerina ang kanyang paa bago pa man ito mabait ng kamay ni Renato. Ang mama mo ang mamang ginawa akong alila. Ang mamang tinawag akong walang pakinabang habang kinakain niya ang pagkain galing sa pera ko. Huwag kang mag-alala, Renato. Hindi ko siya papabayaan. Bibigyan ko siya ng maliit na kwarto sa probinsya doon sa malayo para maranasan niya kung paano mabuhay ng walang mga alahas na galing sa pagnanakaw. Nerina, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Renato, ang kanyang mukha ay nakalapat na sa semento, basang-basa ng sarili niyang luha at dumi. Tumingin si Nerina kay Leandro at tumango. Inilabas ni Leandro ang isang makapal na folder. Renato Villarreal, bukod sa kasong estafa at falsification, haharapin mo rin ang kasong attempted homicide dahil sa pagtatangkang ipagkait ang medical na atensyon sa iyong legal na asawa gamit ang illegal na pagkuha ng kanyang pera. Sisiguraduhin naming hindi ka makakalabas ng kulungan sa loob ng 20 taon. Tinalikuran ni Nerina ang lalaking dating pinag-alayan niya ng kanyang buong mundo. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang mga sigaw at pagmamakaawa ni Renato ay tila mga mahihinang bulong na lamang na tinatangay ng hangin. Sa labas, sumalubong sa kanya ang maliwanag na sikat ng araw. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang tunay na lamig at tamis ng kalayaan. Ang mahina at paus na ikot ng lumang bentilador ay hindi sapat upang pawiin ang matinding alinsangan sa loob ng maliit at madilim na paupahan. Nakaupo si Doña Remedios sa gilid ng isang manipis na kutsyon, pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang isang lumang bimpo. Bawat patak ng tubig mula sa sirang gripo sa gilid ng lababo ay tila bumibilang sa mga sandali ng kanyang pagdurusa. Nasaan na ang kanyang mga kumare? Nasaan na ang mga taong pumupuri sa kanyang mga diamante tuwing may piging sa Tagaytay? Wala. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang isang garapon ng barya at ang matinding ubo na tila pilit na pinupunit ang kanyang lalamunan. Nang subukan niyang hanapin ang kanyang gamot sa isang maliit na bag, wala siyang nakapa kundi mga resibo. Ninakaw ni Carmela ang kanyang huling gintong singsing bago ito tuluyang tumakas noong gabi sa terminal ng bus. Malanding babae. Pagkatapos mong pakinabangan ang anak ko, iniwan mo akong walang pambili ng gamot. Paos na sigaw ni Remedios. Sinusubukang kumuha ng hangin, ngunit nauwi lamang ito sa isa na namang malakas na pag-ubo. 3 mabibigat at pormal na katok ang umalingaw-ngaw mula sa manipis na pintuang kahoy. Kumunot ang noo ng matanda. Umaasa siyang baka ang abogado ni Renato ang dumating upang bigyan siya ng magandang balita, kaya mabilis niyang inayos ang kanyang gusot na damit bago binuksan ang pinto. Ngunit hindi ang abogado ng kanyang anak ang bumungad sa kanya. Ang pamilyar at mamahaling pabango ay agad na sumakop sa maliit na espasyo ng kwarto. Nakatayo si Nerina sa labas, suot ang isang simpleng ngunit napakamahal na itim na bestida. May hawak itong isang itim na payong at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Nerina, nanginginig na usal ni Remedios. Agad na nagbago ang anyo ng matanda. Mula sa pagiging mapagmataas ang kanyang mukha, ay naging maamo at puno ng pagmamakaawa.
Anak, alam kong buhay ka. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Patawarin mo na kami ni Renato. Nagkamali lang ang asawa mo dahil sa pangkukulam ng babaeng iyon. Alam kong may mabuti kang puso ni Rina. Baka naman pwede mo akong ilipat sa mas maayos na bahay. May sakit ang mama, hindi ko kaya ang ganitong buhay. Tinitigan lamang siya ni Nerina. Sa isang iglap na alala ni Nerina ang mga panahong hinuhugasan niya ang mga mamahaling kristal na baso ng matanda habang nilalait ang kanyang pagkatao. Ngayon ang nakikita niya sa mesa ng matanda ay isang maruming basong plastik na pilit na ginagamit paulit-ulit. Tila ba ang lahat ng kayabangan nito ay naanod na sa imburnal? Huwag mo akong tawaging anak, malamig at formal na sagot ni Nerina. At huwag mong gamitin ang sakit mo para manipulahin ako. Ilang beses mo ba akong ipinagtabuyan at tinawag na palamunin habang niluluto ko ang paborito mong sabaw gamit ang sarili kong pera? Nerina, utang na loob. Tinanggap kita sa pamilya namin at pinatira sa pamamahay ko. Pag-angkin ni Remedios, sinusubukang ibalik ang kanyang dating autoridad para makuha ang simpatsya nito. Wala akong utang na loob sa inyo. Kayo ang may utang sa akin. Mariing putol ni Nerina sabay abot ng isang maliit na puting sobre na naglalaman ng mga dokumento. Iyan ang titulo ng maliit na kwartong ito. Binili ko ito at ipinangalan sa iyo para masigurong hindi ka matutulog sa kalsada. Mayroon ding maliit na allowance dyan na sapat lang para sa bigas at gamot mo. Wala ka nang makukuhang labis, wala nang luho. Namilog ang mga mata ni Remedios, hindi makapaniwala sa narinig. Ito lang isang maliit na kwarto na kasing laki ng kulungan ng aso. Paano ang mga alahas ko? Paano ang mga kaibigan ko? Wala ka ng mga kaibigan, Doña Remedios. Sila pa nga mismo ang nagbigay sa akin ng impormasyon kung nasaan si Carmela nagtatago ngayon. May mga taong naghahanap sa kanya para singilin ang mga malalaking utang na naiwan sa Tagaytay, makahulugang wika ni Nerina. Ang kanyang boses ay tila nagpapahiwatig na may paparating na mas malaking unos para sa babaeng sumira ng kanyang pamilya. Dahan-dahang lumuhod si Doña Remedios sa malamig na semento. Ang dating mapagmataas na ginang ay humahagulgol na ngayon sa paanan ng babaeng itinuring niyang basura. Sinubukan niyang hawakan ang sapatos ni Nerina. Parang awa mo na, Nerina. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Ibalik mo ako sa mansyon. Ngunit bago pa man dumampi ang mga kamay ng matanda, humakbang paatras si Nerina. Ang awa ay para lamang sa mga taong marunong magsisi. At ikaw, umiiyak ka lang dahil nawalan ka ng pera, hindi dahil sinaktan mo ako. Tinalikuran ni Nerina ang lumuluhod na matanda. Iniwan itong nakakulong sa kulungan ng kanyang sariling kasakiman habang ang mga hagulgol nito ay unti-unting nilamon ng ingay ng abalang kalsada. Ang pag-uumpuga ng mga mamahaling basong kristal at ang malambot na himig ng isang orkestra ay bumalot sa malawak na ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Isang charity gala ang nagaganap dinaluhan ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa lipunan. Sa gitna ng dagat ng mga kumikinang na gown at pormal na kasuotan, nakatayo si Carmela nakakapit sa braso ni Don Arturo, isang matandang politiko at kilalang bilyonaryo. Suot ni Carmela ang gintong singsing na ninakaw niya kay Doña Remedios, kumikinang ito sa ilalim ng malaking chandelier. Matapos niyang iwan si Renato sa terminal ng bus, mabilis siyang naghanap ng bagong biktima. Para sa kanya ang nangyari sa Tagaytay ay isang masamang panaginip lamang na tuluyan na niyang tinakasan. Nakangiti siya habang nilalaklak ang champagne, tiwala na ang kanyang ganda ay sapat na upang mapanatili ang kanyang marangyang buhay. You look stunning tonight, my dear. Sigurado akong maiinggit ang lahat ng mga kasamahan ko sa ganda mo. Bulong ng matandang bilyonaryo habang hinahaplos ang baywang ni Carmela. Of course, Don Arturo, babagay lang ako sa isang taong kasing yaman at kasing sikat mo. Hindi tulad ng iba dyan, na purita at puro yabang lang. Malanding sagot ni Carmela, tila pinariringgan ang alaalang iniwan niya kina Renato. Ngunit ang kanyang huwad na kaligayahan ay biglang naputol nang tumayo ang MC sa entablado upang ipakilala ang pinakamalaking donor ng gabi. Ladies and gentlemen, let us all welcome the President and CEO of Villarreal Transport Group, our main benefactor for tonight's foundation, Mrs. Nerina Villarreal. Tila naging yelo ang dugo sa mga ugat ni Carmela. Unti-unting nahawi ang dagat ng mga tao
upang bigyan ng daan ang isang babaeng nakasuot ng napakagarang pulang gown na sumasayad sa sahig. Bawat hakbang ni Nerina ay nag-uumapaw ng kapangyarihan at pagkamaharlika. Wala na ang anino ng asawang inapi at pinabayaan. Ang babaeng naglalakad ngayon ay isang diyosa ng hustisya na handang maningil. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, isang malamig at matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nerina. Sa halip na pumunta sa entablado, dumiretso ang mga hakbang niya patungo sa direksyon ni na Carmela at Don Arturo. Nakasunod sa kanyang likuran si Attorney Leandro na may hawak na isang manipis na itim na folder. Magandang gabi, Don Arturo. Ikinagagalak kong makita na sinusuportahan ninyo ang aming charity. Formal at kagalang-galang na bati ni Nerina, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Carmela na ngayon ay namumutla at nanginginig ang mga tuhod. Mrs. Villarreal, the pleasure is mine. Isang malaking karangalan ang makaharap ang nag-iisang tagapagmana ng inyong kumpanya, masayang tugon ng matanda. By the way, this is my date, Carmela. Tiningnan ni Nerina si Carmela mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang isang mumurahing paninda sa palengke. Carmela, isang pamilyar na pangalan. Hindi ba't ikaw ang babaeng nagpakasal sa asawa ko sa Tagaytay noong nakaraang linggo habang ako ay nag-aagaw buhay sa ospital? Biglang natahimik ang mga taong malapit sa kanila. Ang bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Nanlaki ang mga mata ni Don Arturo, pabalik-balik ang tingin kina Nerina at sa babaeng nakakapit sa kanyang braso. Anong ibig sabihin nito, Carmela, may asawa ka? Mahigpit na tanong ng matanda. No, Don Arturo, nagsisinungaling ang babaeng iyan. Sinasiraan niya lang ako dahil naiinggit siya. Desperadang hiyaw ni Carmela, sinusubukang itago ang kaba sa likod ng kanyang matinis na boses. Tumingin siya kay Nerina ng masama. Ano bang problema mo, naiinggit ka dahil iniwan ka ni Renato para sa akin? Hindi nawala ang ngiti ni Nerina. Isang marahan na senyas ang ginawa niya at iniabot ni Leandro ang itim na folder kay Don Arturo. Don Arturo, ayaw kong masira ang inyong malinis na pangalan sa politika. Ang babaeng nasa tabi ninyo ay hindi lamang isang kabit kundi isang pugante. Kasabwat siya sa kasong estafa na isinampa ko laban kay Renato. At ang gintong singsing na suot niya ngayon, ninakaw niya iyan sa kanyang biyenan bago siya tumakas. Malumanay ngunit malinaw na pagbubunyag ni Nerina. Ang bawat salita ay bumaon sa pandinig ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Binuksan ng politiko ang folder. Tumambad sa kanya ang mga kopya ng warrant of arrest, mga litrato ng peking kasal, at ang listahan ng mga inutang ni Carmela sa iba't ibang tao, gamit ang kanyang peking pagkakakilanlan. Pinamula ng matinding kahihiyan ang mukha ng matanda. Siya na isang iginagalang na tao sa lipunan ay nagdala ng isang magnanakaw sa isang prestihiyosong pagtitipon. Don Arturo, let me explain, Pepeke iyan. Magsasabi ako ng totoo. Pilit na hinawakan ni Carmela ang braso ng lalaki, ngunit marahas itong iniwaksi. Bago pa man makapagsalita muli si Carmela, isang napakalakas at napakabilis na kumpas ng kamay ni Don Arturo ang tumama sa kanyang pisngi. Ang puwersa ng sampal ay nagpatumba kay Carmela sa makintab na sahig. Namula ng husto ang gilid ng kanyang muka, habang tinititigan ng daan-daang bisita ang kanyang pagkadapa. Ang katahimikan ay bumalot sa buong bulwagan, tanging ang mabilis na paghinga ni Carmela ang naririnig. Security, ilabas ninyo ang basurang ito sa pamamahay na ito. Huwag ninyong hayaang makapasok muli ang linta na iyan. Nanggagalaiting utos ni Don Arturo. Dalawang malalaking gwardiya ang agad na lumapit at hinawakan ang magkabilang braso ni Carmela. Pilit siyang itinatayo upang kaladkarin palabas. Nagpumiglas siya, umiiyak at sumisigaw ng mga pagmumura, habang ang kanyang mamahaling sapatos ay naiwan sa sahig. Bago siya tuluyang mailabas ng pinto, huminto ang mga gwardiya sa tapat ni Nerina. Tinitigan ni Nerina ang kaawa-awang kalagayan ng babaeng minsang umangkin sa perang pambuhay niya. Sana ay masaya ka sa bago mong buhay, Carmela. Dahil sa labas ng pintong iyon, naghihintay na ang mga pulis para dalhin ka sa tamang lugar na nararapat sa mga tulad mo. Malamig at pinal na hatol ni Nerina bago nito tinalikuran ang sumisigaw na babae upang ipagpatuloy ang kanyang gabi bilang isang reyna. Ang tirik na araw ng katanghalian ay tila walang awang sumusunog sa balat ng mga trabahador sa construction site. Ang hangin ay amoy alikabok at pawis, at ang ingay ng mga makina ay nakakabingi. Sa gitna ng masukal na lugar na ito, kung saan dating siya ang nagmamando at nagsusuot ng mamahaling hard hat,
Naroon ngayon si Renato. Nakasuot siya ng madungis at butas-butas na kamiseta, buhat-buhat ang 2 sako ng semento sa kanyang mga nanginginig na balikat. Matapos siyang pansamantalang makalaya, dahil sa piyansang ibinayad ng kanyang huling natitirang kaibigan, na naawa sa kanya napilitan si Renato na maghanap ng trabaho. Dahil sa pagkasira ng kanyang pangalan, walang kumpanya ang nais tumanggap sa kanya. Ang tanging pinto na bumukas ay ang pagiging kargador sa mismong kumpanya, na minsang naging kakumpetensya niya, isang kumpanya na tahimik na binili ni Nerina nang hindi niya alam. Bawat hakbang niya ay may kasamang kirot. Ang mga kamay na dati ay pilit na nililinisan at minamanicure tuwing linggo ay ngayon ay puno ng kalyo at sugat. Habang ibinabagsak niya ang huling sako ng semento, hindi niya sinasadyang mabangga ang isang pader na hindi patuyo. Napamura ang kapatas. "Hoy Renato, umayos ka nga dyan. Akala mo ba boss ka pa rin, isa ka na lang hamak na kargador? Gusto mo bang tanggalin kita?" Sigaw ng kapatas na dati ay isa sa mga empleyadong sinisigawan at nilalait niya. Yumuko si Renato at pilit na pinigilan ng kanyang luha at galit. "Pasensya na boss, hindi na mauulit." Bumalik siya sa paghuhukay, tinitiis ang gutom at pagod. Ngunit biglang nagbago ang atmosphere sa site. Ang mga makina ay pinatay at ang mga trabahador ay nagsimulang magkumpol-kumpol habang nakatingin sa entrance ng site. Isang mahaba at makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok at pumarada sa gitna ng maalikabok na kalsada. Bumukas ang pinto at unang lumabas si Leandro. Sumunod ay isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestida at nakasunglasses, hawak ang isang puting payong upang pananggalang sa araw. Si Nerina, bagamat nasa gitna ng putik at alikabok ang kanyang tindig, ay nanatiling malinis at hindi maabot. Nang makita si Nerina, tila biglang naging gulaman ang mga tuhod ni Renato. Ang babaeng dati niyang inuuwian at inaasahang magpapainit ng kanyang pagkain ay naroon tinitingala ng lahat habang siya ay nakalubog sa putik. Ibinagsak niya ang pala na hawak niya at nang walang pag-aalinlangan naglakad siya papalapit kay Nerina. Sa kalagitnaan ng kalsada napaluhod si Renato sa harap ng maraming tao. Hindi na niya inalintana ang dumi ng kanyang pantalon o ang mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng nadurog. "Nerina, Nerina, pakiusap." Umiyak na pagsamo ni Renato, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha na humahalo sa alikabok. "Patawarin mo na ako. Nahihirapan na ako. Hindi ko na kaya itong ganitong buhay. Hayaan mo na akong bumalik sa'yo. Mangangako ako magiging mabuti na akong asawa. Magiging alipin mo ako, pagsisilbihan kita, hindi na ako titingin sa iba." Nakatayo lamang si Nerina, pinagmamasdan, ang lalaking dating pinakamakapangyarihang tao sa kanyang mundo. Walang galit, walang sakit, tanging isang malamig at blankong pagtingin ang iginawad niya rito. "Alipin? Bakit kita gagawing alipin, Renato? Wala akong kailangan na hindi kayang bayaran ng pera ko." Malumanay ngunit nakakamatay na sagot ni Nerina. Kinuha ni Renato ang kanyang sariling mga kamay na puno ng putik at inilapat sa lupa na parang sumasamba. "Mahal kita, Nerina. Na-realize ko na ikaw lang pala ang nagmamahal sa akin ng totoo. Si Carmela, iniwan niya ako ng walang dala. Nanakawin pa niya pati ang nanay ko. Ikaw lang ang mabuti sa akin." Bumuntong hininga si Nerina. Sa loob ng kanyang bag, kinuha niya ang isang malinis at puting panyo na may bordang inisyal ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang inilabas ito at tila iaabot kay Renato. Nanlaki ang mga mata ni Renato, isang kislap ng pag-asa ang nabuhay sa kanyang dibdib. Akala niya ay tuluyan ng nanlambot ang puso ng asawang lagi niyang nasasaktan. Iniunat niya ang kanyang nanginginig at maruming kamay upang tanggapin ang panyo. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa puting tela, marahang binitawan ni Nerina ang panyo. Hinayaan niya itong tangayin ng hangin hanggang sa mahulog ito sa isang madilim at mabahong kanal na puno ng putik sa gilid ng kalsada. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Renato ay napalitan ng matinding gulat at panlulumo. Tiningnan niya ang panyo na tuluyan nang naging marumi at saka ibinalik ang tingin sa malamig na mga mata ni Nerina. "Ang pag-ibig ko sa iyo, Renato, ay parang panyong iyan." Malamig na wika ni Nerina. "Kahit gaano pa kalinis ang intensyon ko, kapag hinayaan ko itong mahulog sa isang taong puro dumi ang konsensya, masisira lang din ito.
Hindi ako ang pumatay sa pag-ibig ko sa iyo, Renato. Ikaw ang pumunit niyo noong gabing mas pinili mong bilhan ng diamante ang kabit mo habang ako ay nag-agaw buhay. Tinalikuran ni Nerina ang nakaluhod na lalaki. Magtrabaho ka ng maayos, Renato. Baka sakaling sa susunod na buwan maawa ang kumpanya kung bigyan ka ng umento. Dahil ang bawat sentimong kikitain mo rito, diretso sa pambayad sa mga ninakaw mo sa akin. Bumalik si Nerina sa kanyang sasakyan. Nang umandar ang makina at dahan-dahang lumayo ang itim na sasakyan, naiwan si Renato na nakaluhod sa gitna ng mainit na kalsada. Humahagulgol siya na parang isang bata ngunit walang sino mang lumapit upang tulungan siya. Ang lahat ay nakatingin lamang saksi sa huling pagbagsak ng isang lalaking ginawang laro, ang tunay na pag-ibig. Ang malamig at banayad na simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng sariwang pino at kape sa loob ng isang pribadong hardin sa Tagaytay. Hindi ito ang parehong lugar kung saan naganap ang huwad na kasal ni Renato at Carmela. Ito ay isang tahimik na bahay bakasyunan na pag-aari ng mga Villarreal, isang lugar na matagal na nilang inilihim upang maging kanlungan sa mga panahon ng bagyo. Nakatayo si Nerina sa gilid ng isang malaking glass window. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang tanawin ng tahimik na lawa ng Taal ay nagbigay ng isang pambihirang kapayapaan sa kanyang isipan. Matapos ang sunod-sunod na pagkawasak ng mundo ni Renato, Doña Remedios at Carmela, inakala ni Nerina na ang paghihiganti ay magdadala ng matinding kaligayahan. Ngunit nang makita niya si Renato na nakaluhod sa putik, wala siyang naramdamang tagumpay. Wala rin siyang naramdamang awa. Ang tanging naroon ay isang malaking kawalan, isang patunay na ang 10 taon ng kanyang buhay ay hindi na maibabalik pa. Binuksan ni Leandro ang sliding door at tahimik na tumabi sa kanya. Inilapag nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa na gawa sa ratan. Tapos na ang lahat ng papeles ni Rina. Ang mga utang ni Renato ay tuluyan nang nailipat sa ilalim ng Villarreal Trust. Babayaran niya ito buwan-buwan mula sa kanyang maliit na sahod hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. At si Carmela, nakakulong na siya nang walang piyansa. Huminga ng malalim si Nerina. Salamat, Leandro. Hindi ko alam kung paano ko tatahakin ang landas na ito kung wala ka. Tungkulin ko ang protektahan ka, Nerina, ngunit alam kong ang laban na ito ay hindi tungkol sa kumpanya. Tungkol ito sa iyo. Tugon ni Leandro, ang boses ay puno ng paggalang at katapatan. Ngayong tapos na ang lahat. Paano mo gustong ipagpatuloy ang buhay? Tinitigan ni Nerina ang tasa ng kape na nasa kanyang mga kamay. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya nang mag-isa sa ospital, ang pakiramdam na wala siyang halaga at walang kalaban-laban. Naalala niya rin ang libo-libong mga kababaihan na patuloy na nagtitiis sa pang-aabuso ng kanilang mga asawa dahil walang sino mang tumutulong sa kanila. Gusto kong gamitin ang pera ng Villarreal Trust upang magtayo ng isang foundation, determinadong sabi ni Nerina. Humarap siya kay Leandro, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang bagong pag-asa. Isang foundation na magbibigay ng legal assistance, livelihood programs at psychological support para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Gusto kong malaman nila na hindi sila nag-iisa, na ang pagiging babae ay hindi nangangahulugang dapat silang maging martir. Ngumiti si Leandro, isang ngiting bihirang makita mula sa seryosong abogado. Maganda ang plano mo, Nerina. Iyan ang eksaktong uri ng pamumuno na ipinagmamalaki sana ng iyong ama. Isang leader na hindi lamang nagpaparusa, kundi nagpapagaling. Maya-maya isang katulong ang lumapit at nag-abot ng isang maliit na brown envelope kay Nerina. Ma'am, may dumating po galing sa Manila City Jail, para daw po sa inyo. Kumunot ang noo ni Nerina. Binuksan niya ang envelope at kinuha ang isang piraso ng gusot at murang papel. Ang sulat kamay ay magulo at nanginginig, halatang isinulat sa gitna ng desperasyon. Galing ito kay Carmela. Nerina, alam kong galit ka sa akin, pero buntis ako. Anak ni Renato ito, maawa ka, pakiusap. Ayaw kong ipanganak ang bata sa loob ng kulungan. Bawiin mo na ang kaso. Gagawin ko ang lahat, magiging katulong mo ako. Huwag mo lang kaming hayaang mabulok dito. Binasa ni Nerina ang sulat ng tahimik. Isang malamig na hanging umihip sa hardin. Noong nakaraan, marahil ay gumuho na naman ang kanyang mundo sa pag-iisip na ang kanyang asawa ay magkakaroon ng anak sa ibang babae, isang pangarap na ipinagkait sa kanya dahil sa kanyang karamdaman. Ngunit ngayon, tinitigan niya lamang ang papel na tila isang ordinaryong resibo na nakita niya sa kalsada. Wala itong halaga.
Wala na itong kapangyarihang saktan siya. Ibinigay niya ang sulat kay Leandro. Ano ang gusto mong gawin dito? Tanong ni Leandro, matapos basahin ang nilalaman. Wala, simpleng sagot ni Nerina. Lumapit siya sa isang maliit na fire pit sa gitna ng hardin at inihulog ang sulat sa mga nagbabagang uling. Hindi ko pananagutan ng mga kasalanang sila mismo ang gumawa. Hindi ko sila ililigtas mula sa kaparusahang nararapat sa kanila. Pinanood niya kung paano unti-unting naging abo ang papel, gaya ng kung paano niya sinunog ang kanyang nakaraan, upang magbigay daan sa isang bagong umaga. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung paano ka lumaban. Leandro't bulong ni Nerina habang pinagmamasda ng usok na pumapailan lang sa hangin. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinipiling magpatuloy nang hindi binibitbit ang bigat ng iyong nakaraan. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na malyete ng huwes ay umalingaw-ngaw sa buong family court, nagsisilbing huling hatol sa isang kwentong pinanday sa luha at kasinungalingan. Sa loob ng malamig na silid hukuman nakatayo si Nerina, tuwid ang likod at kalmado ang paghinga. Sa kabilang banda ng kwarto, nakayuko si Renato suot ang kanyang kulay kahel na uniforme ng bilanggo, pinalilibutan ng 2 bantay. Dahil sa mga matibay na ebidensya ng pandaraya pagtataksil at paglabag sa batas pamilya, ipinapahayag ng korteng ito na ang kasal sa pagitan ni Nerina Villarreal at Renato Villarreal ay opisyal ng walang bisa. Ibinabalik ang buong pag-aari ng mga ari-arian sa nagreklamo at ang nasasakdal ay mananatili sa pagkakakulong hanggang sa matapos ang pagdinig sa mga kasong kriminal na isinampa laban sa kanya formal na pahayag ng huwes. Walang palakpakan, walang hiyawan. Tanging ang mga hikbi ni Renato ang bumasag sa katahimikan. Nang magsitayuan ang lahat, sinubukan ni Renato na lumapit sa pwesto ni Nerina. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng desperasyon. Nerina, pakiusap, mag-usap tayo. Kahit 5 minuto lang. Nerina, imbang. Pagsamo nito habang pilit na pinipigilan ng mga bantay. Tumigil si Nerina. Dahan-dahan siyang humarap sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang pighati o tagumpay. Ito ay payapa, tila isang tahimik na karagatan matapos ang isang malakas na bagyo. Wala na tayong dapat pag-usapan, Renato. Malamig at matatag na sagot ni Nerina. Kinuha mo ang 10 taon ko pero hindi ko hahayaang kunin mo pa kahit 1 segundo ng kinabukasan ko. Paano ka nakakatulog sa gabi na alam mong nagdurusa ako dito? Paano ang mama? Paano ang anak namin ni Carmela? Pasigaw na tanong ni Renato, sinusubukang ipasa ang sisi ng kanyang mga pagkakamali kay Nerina gamit ang kanyang manipulatibong mga salita. Lumapit ng bahagya si Nerina, ang kanyang boses ay pabulong, ngunit kasing talim ng isang punyal. Nakakatulog ako ng mahimbing, Renato, dahil sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, alam kong hindi na ako sobrang nabulag ng pag-ibig sa isang halimaw na nagpanggap na tao. Tungkol sa ina mo at sa anak mo, ang tanging magtuturo sa kanila kung paano mabuhay ay ang mga sarili mong kasalanan. Paalam, Renato. Tinalikuran niya itong tuluyan, iniwang nakakulong sa rehas ng sariling katarungan. Habang naglalakad siya palabas ng courthouse, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ito ang parehong ulan na naranasan ni Renato noong gabing pinalayas siya sa mansyon, ngunit para kay Nerina ang ulan na ito ay hindi isang parusa. Isa itong paglilinis. Ang amoy ng basang aspalto at ang malamig na daplis ng hangin ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at sakit na kumapit sa kanyang balat sa loob ng 1 dekada. Tumayo si Nerina sa tuktok ng hagdanan ng courthouse. Inilabas ang kanyang mukha upang saluhin ang mga patak ng ulan. Pumikit siya at huminga ng malalim. Malaya na siya. Wala nang pambubugbog ng damdamin. Wala nang pagtatago ng tunay na pagkatao. Wala nang walang pakinabang na asawa. Maya-maya isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanyang ulunan. Pagdilat niya, nakita niya si Leandro na nakatayo sa kanyang tabi. Ang formal na abogado ay may banayad na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng tahimik na suporta na hindi kailanman nagbago mula pa noong unang araw. Maaari kang sipunin, senyorita. Hindi maganda para sa bagong CEO ng Villarreal Group na magkasakit sa unang araw ng kanyang kalayaan. Malumanay nitong biro habang hinahawakan ng mahigpit ang payong upang siguraduhing hindi mababasa si Nerina. Isang totoo at mainit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Nerina
Ang una pagkatapos ng napakahabang panahon. Tapos na, Leandro, tapos na ang laban. Hindi pa. Sagot ni Leandro, inaalalayan si Nerina pababa ng hagdan patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang totoo, ngayon pa lang magsisimula ang tunay mong buhay. Habang nakaupo sa loob ng tahimik na sasakyan, pinagmamasdan ni Nerina ang mga kalsada ng Maynila. Hindi na ito ang parehong lungsod na madilim at mapanghusga noong gabi na isinugod siya sa ospital ng mag-isa. Ito ay isang lungsod na puno ng posibilidad naghihintay sa isang reynang natutong bumangon mula sa sarili nitong mga abo. At sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangang magtago sa anino ng iba. Ang mga nakakabulag na kislap ng liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay nagbigay ng ginintuang kulay sa buong bulwagan ng Manila Peninsula. Nakatayo si Nerina sa gitna ng entablado, hindi na bilang isang asawang pilit na itinatago sa anino, kundi bilang pinakamakapangyarihang babae sa mundo ng negosyo. Ito ang unang anibersaryo ng Nerina's Refuge, isang organisasyong nagligtas sa libu-libong kababaihan mula sa siklo ng pang-aabuso at panlilinlang. Suot niya ang isang eleganteng esmeraldang gown na sumasalamin sa kulay ng buhay at pag-asa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang tinig ay buo at umaabot sa pinakasulok ng puso ng bawat nakikinig. Sa loob ng mahabang panahon, tinuruan tayong mga kababaihan na ang pagiging martir ay katumbas ng pag-ibig, na ang pagpapakumbaba ay nangangahulugang pagyuko hanggang sa tuluyan na tayong matapakan. Wika ni Nerina, ang kanyang paningin ay naglakbay sa mga mukha ng mga babaeng tinulungan ng kanyang pundasyon. Ngunit nalaman ko sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman magnanakaw ng iyong dangal. Ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa lalaking pinili ninyong mahalin, kundi sa lakas na pinili ninyong yakapin sa oras na kayo ay wasak na wasak. Nagsitayuan ang mga tao, nag-aalay ng isang masigabong pagkilala na walang anumang ingay ng pag-aalinlangan. Sa isang sulok nakatayo si Leandro, tahimik, na pinagmamasdan ng babaeng matagal na niyang pinoprotektahan. Isang mainit na pagmamalaki ang namuo sa kanyang dibdib. Matapos ang formal na programa, lumapit si Leandro kay Nerina na ngayon ay nagpapahinga sa balkonahe ng hotel. Inabot nito ang isang baso ng sparkling water. Isang matagumpay na gabi, senyorita. Sigurado akong nakangiti ang iyong ama mula sa itaas, malumanay na bati ni Leandro. Ngumiti si Nerina, tinatanggap ang baso. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo, Leandro. Tungkol nga pala sa nakaraan. Nagsimulang magsalita si Leandro, maingat na pinipili ang mga salita. Dumating ang huling ulat mula sa ating legal team. Hinatulan na si Carmela ng 10 taong pagkakakulong. Ipinanganak niya ang bata sa loob ng selda, ngunit agad itong kinuha ng DSWD dahil wala siyang kakayahang palakihin ito sa maayos na kapaligiran. Pinakinggan ito ni Nerina nang walang kahit anong bakas ng tuwa o puot. At si Renato, mananatili siya sa maximum security. Ang matinding depresyon ay nagdulot ng sakit sa kanya. Walang bumibisita kahit na ang kanyang ina. Si Doña Remedios, nakita siya ng ilan nating tauhan na naglalakad sa palengke ng probinsya, nang hihingi ng tirang gulay sa mga tindera, patuloy ni Leandro. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa balat ni Nerina. Ang gulong ng kapalaran ay tuluyan ng umikot. Ang mga taong nagtapon sa kanya sa kumunoy ay siya na ngayong nalulunod sa sarili nilang putik. Hindi siya nakaramdam ng panghihinayang. Ibinigay na niya sa kanila ang huling patak ng kanyang konsiderasyon nang hindi niya sila pinatay, kundi hinayaan ang sarili nilang kasakiman ang sumira sa kanila. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ng buo ang araw, nagtungo si Nerina sa isang tahimik na sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Walang mga bantay, walang mga kasamahan. Siya lamang at ang malamig na marmol na nagsisilbing himlayan ni Don Vicente. Inilapag niya ang isang bungkos ng mga puting rosa sa ibabaw ng lapida. Dahan-dahan niyang hinaplos ang nakaukit na pangalan. Papa, natutunan ko na ang aral na gusto mong ituro sa akin. Bulong ni Nerina, ang boses ay puno ng kapayapaan. Naging mapagkumbaba ako. Ibinigay ko ang lahat. Ngunit natutunan ko rin na ang kapakumbabaan na walang limitasyon ay kamangmangan. Pinili kong bumangon hindi para maghigante, kundi para bawiin ang buhay na ibinigay mo sa akin. Malaya na ako, Papa. Malaya na ang anak mo. Nang tumayo siya upang lisanin ang puntod,
nakita niya si Leandro na naghihintay sa di kalayuan. Nakatayo ito sa gilid ng sasakyan, hindi nang hihimasok sa kanyang pribadong sandali, ngunit laging naroon upang siguraduhing hindi siya mag-iisa. Naglakad si Nerina palapit sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga paningin, hindi na isang abogado at kliyente ang kanilang tinginan kundi 2 taong nakatagpo ng katahimikan sa piling ng isa't isa. Binuksan ni Leandro ang pinto ng sasakyan, ngunit bago pa man pumasok si Nerina, marahang inabot ng lalaki ang kanyang kamay. Hindi iyon isang mapusok na hawak kundi isang mainit at magalang na pagpisil nagpapahiwatig ng isang pangakong hindi kailangang bigkasin. Naramdaman ni Nerina ang isang kakaibang kilig na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang pakiramdam na ligtas siya, iginagalang at pinahahalagahan. Saan tayo ngayon, Nerina? Tanong ni Leandro, hindi na ginagamit ang formal na senyorita. Sumandal si Nerina sa upuan at tumingin sa labas ng bintana habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan patungo sa Manila Bay. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba, nagkukulay kahel at ginto ang kalangitan at ang tahimik na dagat. Kahit saan, Leandro, hanggat nakikita natin ang paglubog ng araw, alam kong may panibagong umaga na naghihintay. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na pag-agos ng tubig sa ilog, tinatangay ang lahat ng sakit at iniiwan ang mga bato ng karanasang nagpapatatag sa pundasyon ng buhay ni Nerina. Ang dating sugatang kaluluwa na nakahiga sa malamig na kama ng ospital ay isa na ngayong simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan sa buong bansa. Sa bawat pag-ikot ng kanyang gunita, hindi na ang mga panlalait ni Renato ang kanyang naririnig, kundi ang mga tawa ng mga batang nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang pundasyon. Nakatayo si Nerina sa malawak na beranda ng kanyang bahay sa Tagaytay, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay rosas at lila sa kalangitan. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang tanging litrato ng kanyang kasal na hindi niya sinunog. Tinitigan niya ang sarili niyang mukha sa litrato. Mukha itong bata, inosente at punong-puno ng pag-asa sa isang lalaking hindi naman siya kayang pahalagahan. Nagkaroon na ba siya ng kapatawaran? Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Nerina. Hindi niya pinatawad si Renato sa paraang ibabalik niya ito sa kanyang buhay. Ang kapatawarang ibinigay niya ay hindi para kay Renato kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa 10 taon ng pagiging martir. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pag-aakalang ang kanyang halaga ay nakadepende sa paglilingkod sa isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sa pagpapatawad na iyon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi na kayang gambalain ng anumang bagyo ng nakaraan. Nabalitaan niya nitong nakaraang buwan na pumanaw na si Renato sa loob ng kulungan dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit. Isang tahimik na panalangin lamang ang ibinigay ni Nerina para sa kaluluwa nito. Wala nang galit, wala nang pait. Ang lahat ng emosyon ay tila naging abo na lamang na tinangay ng hangin. Si Doña Remedios naman ay nananatili sa probinsya, nabubuhay sa maliit na sustentong ibinibigay ni Nerina, naging isang tahimik na matandang madalas makitang nakatitig sa kawalan. Marahil ay nagsisisi sa mga pagkakataong sinayang niya sa gitna ng kanyang kasakiman. Malalim na naman ang iniisip mo, isang baritono at malumanay na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nararamdaman ni Nerina ang presensya ni Leandro sa kanyang likuran. Hindi ito lumalapit ng labis upang hindi siya mabigla, ngunit sapat ang distansya upang maramdaman niya ang init ng suporta nito. Sa loob ng 5 taon, nanatili si Leandro sa kanyang tabi hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan, isang katuwang at unti-unti bilang isang taong muling nagturo sa kanya kung paano tumibok ang puso ng walang takot. Dahan-dahang humarap si Nerina at ngumiti. Inabot ni Leandro ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hindi na ito ang kamay na humahawak sa mga legal na dokumento. Ito ay ang kamay na humahawak sa kanyang kinabukasan. Magkasama silang tumingin sa lawa habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho. Tinanong ako ng isang babae sa foundation kanina. Simula ni Nerina, ang boses ay puno ng kagaanan. Sabi niya, "Ma'am Nerina, paano mo nalamang handa ka na ulit magmahal?" Sabi ko sa kanya, "Nalaman ko iyon nang matutunan ko munang mahalin ang sarili ko, nang higit sa sinumang tao. Dahil kapag puno ang pag-ibig sa loob mo, hindi ka na kailangang magmakaawa sa iba para lamang mapunan ang pagkukulang nila." Tumango si Leandro, hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ni Nerina
isang haplos na puno ng respeto at pag-unawa. Ang tunay na yaman ay hindi ang imperyong itinayo mo ni Rina, kundi ang katotohanang nakatayo ka pa rin ngayon, mas matapang, mas matalino, at higit sa lahat mas masaya. Ang kwento ni Nerina Villarreal ay hindi lamang kwento ng isang babaeng naghigante. Ito ay kwento ng isang muling pagsilang, isang paalala sa bawat tagapakinig na kahit gaano pa kadilim ang gabing iyong pinagdaanan, laging may bukang liwayway na naghihintay para sa mga pusong marunong lumaban at marunong magpalaya. Ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng luhang iyong ibinuhos, kundi sa dami ng ngiting iyong muling nabuo mula sa mga piraso ng iyong pagkawasak. Sa huling sandali ng gabi, habang ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa langit ng Tagaytay, naglakad ang dalawa pabalik sa loob ng bahay. Ang pintuan ay dahan-dahang sumarahudyat ng pagwawakas ng isang masakit na kabanata at ang panimula ng isang walang katapusang awit ng tunay at dalisay na pag-ibig.